Mahigit isang taon na rin nang simulan namin ang paglalakbay para malibot ang buong Pilipinas. Umalis kami ng bahay namin at nagpasyang hindi kami uuwi hanggat hindi namin napupuntahan ang mga probinsya mula Luzon, Visayas at Mindanao. Isa sa mga tanong na madalas na natatanggap namin ay paano ang trabaho namin at paano ang panggastos namin sa pang-araw-araw. Kami po ay nasa e-commerce industry habang kami ay naglilibot sa buong Pilipinas. Ibig sabihin, online po ang mga trabaho namin. So, bali meron kaming Starlink satellite internet, isang worldwide internet kung saan meron kaming internet connection kahit nasa ang sulok man kami ng Pilipinas. At pangalawa, meron kaming solar panel sa bubong ng jeep namin para naman sa kuryente namin. At pangatlo, meron kaming mga power stations para siguradong hindi kami mauubusan ng kuryente at kahit anong oras ay pwede kaming makapagtrabaho. And for today's video nga guys ay i-share namin sa inyo ang pinakabagong power station na ginagamit namin dito sa bahay jeep habang naglilibot kami sa buong Pilipinas. Bata pa lang ako, gusto ko nang malibot ang buong mundo. Ngayong malaki na ako, simulan natin sa paglilibot sa buong Pilipinas. Kasama ang tropa, pamilya at mga bagong makikilala. Bumili ako ng lumang jeep na hindi na ginagamit at i-convert natin to para maging camper jeepney. Lalagyan natin ng kwarto, CR, sala, kusina, top load at may solar sa taas. Para kasaman tayo mapadpad, ready tayo. At pag napadaan kami sa probinsya nyo, tara, sama ka! Lilibutin ang buong Pinas, isasama ko lahat ng may gusto. Pagdating ko dyan sa probinsya nyo, dapat ready na lahat ng mga gamit mo. Magpahanap ka na sa nanay mo, makiusap ka na rin dyan sa boss mo. Lalo na pati sa jowa mo, kasi aalis tayo kahit saan mo gusto. Abutin man tayo sa dulo ng mundo, di ka magsisisi, pangako yan sa'yo. Today mga kalibot, meron tayong bagong power station dito. Ito yung Bluetti AC200 Max. So today, explain namin sa inyo yung features niya and ano yung kaya niyang gawin, ano yung kaya niyang maitulong dito sa ginagawa naming jeepney van life or jeepney life, kung saan lilibot namin yung buong Pilipinas gamit itong bahay jeep namin. And ngayon guys, explain ko muna sa inyo yung mga physical features nito, itong Bluetti AC200 Max. So ang kinaganda nito mga kalibot, itong power station na to, touchscreen na siya. Kumpara nung mga nauna natin na power station na galing din sa Bluetti, na talagang manual mo siyang pipindutin yung mga switch niya, pero dito meron siyang touchscreen dito. And dito guys yung kanyang switch. Hindi pala lang ko guys, kasi lagi kami nasa labas, outdoor yung buhay namin, and ganun talaga kapag adventure yung buhay. So dito guys yung screen niya, makita natin na nagka-charge siya 51% gamit yung ating solar dito sa baba. Dito sa touchscreen na to, makikita natin yung switch ng on-off ng DC natin. And dito rin yung on-off ng AC output natin, which is dito. And makikita natin dito kung ilan yung input kapag tayo nagka-charge. Makikita rin dito yung output kapag gumagamit tayo. Kung ilan yung AC na output, ilan yung DC na output. So dito yung touchscreen natin. And dito naman meron tayo ditong saksakan ng cigarette lighter para sa mga 12 volts na DC. So dito sa part na to, itong part dito, puro to DC output. Dito yung cigarette lighter natin, pwede to sa electric fan. And dito guys sa kabila, dito yung mga speaker or mga mic. And dito sa tatlo na to, meron tayo ditong USB Type-C. Fast charging to kasi 100 watts yung output nya. Dito naman USB-A, dalawang 18 watts. And dito sa kabila meron din tayo na 5 volts DC, 3 amperes, 15 watts, 18 watts, tapos 100 watts naman dito. Dito naman tayo sa kabila guys. Dito naman yung lahat ng output natin
ng AC. So dito yung mga 220 volts natin. So meron tayo dito baling 4 na saksakan. Ayan. And kinaganda pala nito mga kalibot, yung saksakan nitong Bluetti na ito is meron siya mga pamprotekta. Kasi na-experience namin guys yung mga power station namin before, talagang mabilis siyang kalawangin. Syempre dahil nagka-travel kami, minsan tumatambay kami sa dagat. And yung mismong hangin pa lang is kinakalawang na yung mga saksakan natin dahil may kasamang asin yun. Kaya yung iba namin power station dito, kinakalawang na. So ang ginawa ng Bluetti para mas maprotektahan, mas tumagal, hindi agad masira, meron siyang mga protection. And dito naman guys, ito yung additional feature ng AC200 box natin. Meron ditong outlet para sa recreational na vehicle. So ito yung mga electric car or mga electric motorcycle, pwedeng i-charge dito sa Bluetti na ito. Pero feeling ko dito sa atin sa Pilipinas, hindi ito masyadong gamit kasi hindi naman masyadong uso yung mga kina-charge na sakyan. Sa ibang bansa siguro guys, gamit na gamit yung ganito. Ngayon naman guys, dito tayo sa input ng ating power station. So input, yung mga ways kung paano i-charge yung power station natin. So dahil nasa labas na rin tayo, unahin na natin sa pag-charge ng solar panel. So mga kalibot, meron kaming solar panel sa ibabaw ng jeep namin. Meron tayong 800 watts. So meron din tayong portable solar panel ng Bluetti, 200 watts naman ito. So dito guys, sinetup ko na kanina. Tanggalin ko lang muna para makita nyo. So ito guys yung pinaka-charger natin ng solar. So kinaganda nito mga kalibot, very ano siya, talagang hindi siya basta-basta matatanggal. Unang tingin pa lang, alam niyo na kung paano siya pagpaparisin, hindi naman kayo magkakamali dyan. Kasi parang ano ito, male saka female. And dito, naka-thread siya. So saksak lang natin dito guys. And ang kinaganda nito, kahit hilahin mo siya, hindi siya matatanggal basta-basta kasi naka-thread siya dito. And mga kalibot, ginagawa namin kapag halimbawang nag-set up kami sa labas, medyo malayo sa jeep, ang ginagamit namin na pang charge is ito na lang na portable na solar panel namin, diretso na dito sa Bluetti. So 200 watts siya sa isang araw. Kaya nyo naman mag-charge yung mga 600 to 800 watts, depende sa lakas ng araw. So sapat na rin yon para sa mga cellphone, electric fan, saka ilang oras na pag-laptop namin. And dito guys, itong dalawang nandito na socket na to, para naman to sa extension ng battery nitong power station. So kung halimbawa gusto mo talaga na mas marami kang baunin na kuryente, pwede kang bumili ng additional na battery, tapos magiging extension siya dito sa dalawang to. So kung talagang plano mong mga ilang linggo ka na mag-outdoor, walang uwian, pwede ka magdagdag ng extended battery dito. And dito tayo ngayon guys sa pinaka basic na pang charge itong power station natin. So ito yung pinaka charger nya, laking charger guys. Ito naman yung nakarekta sa outlet na 220 sa mga saksakan natin sa bahay. So bili lang kayo ng adapter dito, or ang iba ginagawa pero hindi ko na-advise, tinatanggal nila ito. So dito lang yun guys. Wala na itong kahirap-hirap. Angat mo lang yung cover, tapos ganyan, saksak sa outlet, and then yun na yun. And dito guys, kung makita nyo, charging siya ng 453 watts. So itong power station natin is 2048 watt hour. So aabutin to ng mga 5 oras, more or less 5 oras, para ma-full charge yung power station natin kapag lobat na lobat talaga siya. And ngayon guys, isa sa kinaganda nitong power station natin, pwede kang mag-charge ng sabay-sabay, or pwede mo siyang i-charge ng maraming source.
So ngayon naka-charge tayo dun sa 220 natin. And ngayon naman, pwede rin natin itong i-charge sa solar panel, or isa sa advantage nitong power station na bago natin, pwede mo rin siyang i-charge guys habang tumatakbo yung sakyan or naka-start yung sakyan. Kasi pwede siyang isaksak sa cigarette lighter. So habang umanda rin yung sakyan, pwede mong i-charge itong power station para habang nagka-travel ka, nakapag-charge ka pa din ng power station mo. Ngayon guys, dito tayo sa loob ng bahay jeep natin, and share namin sa inyo yung ilan sa mga ginagamit namin dito sa loob, and then yung function na rin nitong ating Bluetti na power station. So switch on muna natin guys, initializing, and sa ngayon meron tayong 50% charge itong ating power station. And dito guys, unahin natin yung isang cellphone natin. Bali, saksak natin dito sa isa sa mga outlet natin. And may tayo nyo, wala pa siyang charge kasi kailangan muna nating i-on dito sa ating screen natin. Ayan, yung on natin. And may tayo nyo dito, nagka-charge na yung cellphone natin. So dahil marami naman tayong saksakan dito guys, pwede tayo magdagdag kahit gamitin nyo ito na sabay-sabay, walang problema. And dito guys, meron kaming ginagamit na pang-init ng tubig namin kasi may kami sa kape. So medyo may kalumaan na. Saksak natin. So makita nyo dito sa AC load or output natin, meron na tayong 831 watts na output. And meron pa tayo dito ang isa. Ito naman is charger ng baterya ng camera natin. So charge ko muna. Yan, umiilaw siya. Pwede bubuyog. Okay. Makita nyo dito guys, kahit pagsabay-sabayan natin yung mga nakasaksak, okay lang yan. So sa ngayon, meron lang tayong output na 820, 830 pumapalo. So pwede kayo magsaksak dito ng aircon, pwede. Ref pwede, rice cooker pwede, blender pwede. So as long as di tayo nalagpas ng 2,200 watts, kaya ng power station natin. And ngayon naman mga kalibot, dito naman tayo sa DC output natin. So unahin na natin itong ating USB. So yung cellphone natin kanina, saksak ko lang. So wala pa siyang charge guys kasi naka-off pa yung ating DC. So pindutin na natin yung DC dito, tapos switch on. And yan, nagka-charge na siya. And makita nyo dito guys, meron na siyang output na 6 watts. Yan. So dito naman mga kalibot, depende to sa cellphone, depende rin to sa cord na gamit nyo. Ang max nito is 18 watts na output. So sa ngayon, siguro hindi maganda yung nabili nating cord, kaya 4 watts, 6 watts lang yung output niya. And meron pa dito isa guys, saksak pa natin. Itong isang cellphone, charge natin. So ayan, charging din. And kanina, 4 watts, 6 watts lang yung output. Ngayon is naging 12 watts na siya. And ganun pa rin guys, as long as hindi lalagpas ng 2,200 yung output natin, magkasama yung DC saka AC, okay na okay lang, kaya yan ang power station natin. And dito guys, sa cigarette lighter natin, 12 volts, 10 amperes. So kung meron kayong mga ganito, pwede tong mga ganito, merong parang saksakan ng cellphone, or pwede rin mga electric fan. So ito guys, nag-charge din siya ulit, nag-charge pa rin siya gamit dito. And dito sa kabila guys, wala tayong ano dito sa output na DC na to, wala tayong device na pwede dito. And dito naman is wala rin tayong device, hindi natin matetest. And dito guys sa ano natin, sa USB-C 100 watts fast charging, sa hindi natin matetest kasi wala tayong type C na charger. Puro kasi kami naka USB type A.
Nakalimutan ko guys, meron pala kaming Type-C na charger sa laptop to. And try natin ngayon kung mag-charge. So saksak ko lang to dito guys. Tapos on ko lang. And makita nyo ngayon 12 watts, 10 watts, 9 watts. Full charge pala yung laptop natin, kaya mababa lang yung charge nya. Pero kung sakaling lobat to, posibleng pumalo yung charge nya hanggang 100 watts. So yun, naka-charge siya. Yan. And dahil meron pa tayo dito isang bakante guys, dahil apat naman tong outlet dito, kinaganda nito is marami kayong pwedeng gamitin ng sabay-sabay. So ngayon, yung electric pa natin. So kung balak nyo mag-camping guys, tapos gusto nyo pa rin yung pakaramdam na nasa bahay presko, kayang-kaya ng power station na to, yung electric fan. Kahit nga aircon guys, kaya eh. Kung meron kayong mga portable na aircon o kaya mga tawag doon, mga humidifier, kaya-kaya rin itong power station. So ito guys, dahil yung jeep namin naka-solar nga siya sa bubong natin, ideal talaga sa amin na meron kaming portable na mga power station, even though meron tong kabigatan, pero kaya-kaya namang buhatin. Madalas kasi kapag paparking kami o kaya humihinto kami ng ilang araw sa isang lugar, yung jeep namin talagang pinipili namin na sa maaraw siya or nakabilad siya. Kasi nga meron tayong mga solar panel sa taas. Kaya ang ginagawa namin, full charge talaga namin itong power station, tapos pumapesto kami kung somewhere na may silong o kaya gumagawa kami ng tent para malilim. And dun nga pumapasok yung paggamit namin itong mga power station. So even though naka-solar kami, gamit na gamit pa rin namin itong mga ganito. Ay. Set up ko lang itong laptop natin. So guys, kung katulad nyo kami na mahilig mag-travel, mahilig mag-adventure, and meron kayong mga kailangan tapusin, meron kayong trabaho, naka-home base kayo or online yung trabaho nyo, ideal talaga na meron kayong power station na kasama. Kasi kahit saan kayo abutan, at least meron kayong backup na kuryente. Pag meron kayong mga meeting, meron kayong mga dapat gawin agad-agad, di kayo problema kasi meron kayong dalang power station. And ito mga kalibot, itong sa may taas nitong input source natin, andito yung kanyang pinaka fan. So pag mainit na yung power station natin, kusa naman siyang iikot para palamigin yung nasa loob natin. And ngayon guys, kung handa na kayong simulan yung camper life nyo or van life nyo, check nyo sa description yung link below nitong Bluetti AC200 Max. And kung sakali din na kailangan nyo sa bahay nyo ng extra power station para kapag nag-brown out, meron kayong backup na kuryente, check nyo na lang din sa link natin sa baba yung description nitong item na to. Nga pala guys, pasensya na kayo kung medyo na late yung upload namin kasi merong nangyaring di inasahan na hack po itong YouTube channel natin. Pero malaking pasalamat natin dahil nakabalik na yung channel natin, pati yung iba nating social media accounts. So ngayon mga kalibot, tuloy-tuloy na ulit yung upload natin. And asahan nyo sa mga susunod na araw, mapapadalas yung upload natin ng ating mga adventures.